Bayan, magandang hapon pong muli. Nagbabalik ang Kuya Ed. Bagamat matagal-tagal po tayong hindi nagkita dahil sa mga ilang particular po na dapat kong asikasuhin, daluhan at atinan ng mga importante at mahalagang bagay. Kaya po medyo pansamantala. I live on the air. But today, I decided na mag-live muli dahil nga sa ilang mga punto at mga ilang particular na na dapat nating talakayin. Pero before that, I am humbly asking na i-join po kayo for a prayer. Kasi hindi po talaga pwedeng wala po tayong mga prayers, no? Sa mga kapatid namin Muslim, Assalamualaikum po. At kayo po ay pinagpapasalamatan ko na ang kapayapaan at ang pag-ibig ay sumapuso natin mula po sa ngalan ni Allah. At sa kakristyanuhan po ay gawin po natin ang bagay bilang pagpapasalamat po. Ayoko po natin ang ating mga noo masagisag po ng ating pagrespeto at paggalang sa nag-iisang may kapangyarihan sa mundo. Dakilang Ama, maraming salamat. At binigyan mo na naman kami ng pagkakataong makapanalangin sa iyo para makahingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Palagi po naming hangad na ang aming pong bansa sa katayuan at sa kasalukuyan ay mapangalagaan mo, Ama, at magabayan mo po ng punto at wasto po sa aming pong pangangailangan. Hindi po lingid sa aming kaalaman na ang mundo ay papalapit na po sa katapusan. Ngunit naghahangad pa rin po kami ng tunay na pagsiservisyo at panunungkulan. Muli, Ama, ay nananalig kami, Ama, na ang kapangyarihan mo at ang iyong kagustuhan ang isang iirad. Muli, Ama. Lahat po ng aming panalangin, Ama, ay pinaniniwalaan namin, Ama, at nananalig po kami na iyo po itong ibibigay sa amin. Ang amin pong mga sambayanan, bawat isa ay manatili pong may takot sa iyo at sumasampalataya. Ang lahat pong ito'y aming pinaniniwalaan, Ama, na iginawad mo na at ang aming kapatawaran, Ama, sa ngalan po ng aming Panginoon na tagapagligtas na iyo pong bugtong na anak. Amen. Bayan, marami pong salamat at I'm back on the zero again. Pero hindi po nagbabago ang mga talakayan at mga usapin tungkol po sa dramatikong kondisyon itong mga nakaraang sitwasyon. Opo. At hoping na dumarating po ang punto na to na kakaiba po at kangatahasan at may kakapalan na po ng muka ang mga parasito na siya pang gumagamit at nakikisawsaw sa mga pangalan ng mga politikong tao. Bayan, hindi ko po nais na manira kasi wala naman sisirain, bayan. Alam naman natin ang pagkatao nitong mga to. Nitong mga animal na to, alam po natin. Gagamit lang po sila at makikisakay sa likod ng mga popular na pangalan ng tao at pagkatapos wawasakin ito. Maraming salamat po sa inyo. Pakitandaan lang po natin
Sabihin ko na po, sa ngalan po nila BBM, kanilang mga hanay, yung kanilang partido at representante para sa next year major election, ay hindi na po nakakapuna na andun po yung mga adik, mga loko-loko at alam mo na mga kawatan at magnanakaw. Wala na po. Kami na po mismo, ang taong bayan na po mismo ang magsasabi sa inyo, pakisulat po ninyo na kayong mga kandidato ng administrasyon na to ay wala na po. Wala na pong pag-asa. Sistematikong kondisyon ba yan? Bakit ako nawala? Ginamit ko ang communication lateral na dapat nating gamitin sa kaparaanan na tayo po ay taong bayan. Sa punto na dapat nating malaman kung ano ang dapat nating gawin. Katulad nga ng kapatid natin dito, pinakamatindi ay korupsyon. Ando na po tayo, left and right, kahit po sa loob ng bahay may korupsyon. Pero kakaiba pong korupsyon ito. Ito ay patindihan ng muka, pakapalan ng muka at pamanhidan. Ganun pala ang inyong mga hangad sa amin. Pagkatapos namin kayong tapunan ng pagtitiwala dahil hinihingi ninyo na konsumo na kami ang inyong tagapaglingkod. Kami ang inyong boses. Ang amin pong hangarin ay progresibo, pag-unlad sa uri at estilo ng pagnanakaw. Magmula kay Tambaluslos, magmula kay Kawatan ko, magmula sa prinsesa ng Kawatan na si Kimbo, at sa mga sumusunod pa kay Dila, kay Labas Dila Abante. Lahat ng pinaggagawa ninyo, lahat ng communication summary na aming ginawa, amin ding sinubaybayan at inipon bawat isa. Sa pamamagitan po ng organisasyon, kapatiran at samahan at fraternal, hindi po kayo makalulusot sa amin. Tandaan ninyo, kayong mga parasito naman na sumasakay sa mga pangalan, dahil hindi nyo po matanggihan. Inuulit ko po, hindi po kami para kay Duterte at hindi din po kami kalaban ni Duterte. Pero hindi po kami tanga para hindi po namin malaman ang mga status ng taong bayan, ang pulso ng taong bayan, kung kanino. Hindi mo mapasisinungalingan, BMM. Saan ka naman nakakita? Yung mga binigyan mo ng 4 na pirasong plywood at 4 na pirasong yero. Aso ba yan? Ginawa mong yate. Kagawa ka makulungan ng baboy. Hindi nyo ba iniisip ba? Ang bahay ay merong 4 na haligi. Pero nasaan po ang inyong haligi? Di ba? Tulad ng tanga na to sa isang daw CE. Nag-file na nga sa sinasabi nating tawag nito sa audit, may report na. Pinasinungalingan na ng audit. Pero gusto ninyo magtanga-tangahan. Total, wala ka namang kwenta, Brad. Fuck you. Wala kang kwenta. Dahil hindi mo tinitignan, bayaran ka lang. Kami, kaya ako nawala ng mga ilang araw o buwan dahil sinikap namin konkreto ang detalye na dapat naming makuha. Pero sa punto nyo, but sa inyo. Sa inyo. Kaya sabi ko nga, pagbigyan ko, open ko yung comment.
Pwede makita ako. Sige. Pero sa totoo lang, mag-comment man kayo ng mabuti o mag-comment man kayo ng masama, the show must go on. Dahil iilan lang kayo doon sa 100,000 na mamamayan na nag-aangad ng tunay na pagbabago. Kahit bayaran ka panino, hindi naman mapasinungalingan yung ginagawa ninyo. Wala kayong tamang konsepto, wala kayong tamang muwang sa pagpapalagay ng tama o hindi. In the matter of fact, fuck you. Hindi kami nagsasakripisyo bayan para sa ganito lang. Tarantaduhin nyo lang. Habang parating ng parating ang eleksyon, pakitandaan ninyo, walang labis, walang kulang. Sa mga parasito na nakikisawsaw, sa mga parasito, kami na magsasabi, hindi po kayo iboboto. Kahit po halikan nyo yung tumbong ng mga sinasabi ninyo. Ang taong bayan po, lalo na yung nakikilahok sa ganitong talakayan na positibo. Sinasabi na nga sa inyo sa unay, kami ang dahilan kung bakit presidente ang inyong BBM. Hindi nyo pa ba naiintindihan yung sapat na kapasidad at kakayanan na yan? Na kami ang dahilan. Tapos, yung mga concern ninyong comment, parang mga totoo ba na naulanan, naarawan, nagutom kayo para sa pagtatagumpay? Ngayon, minapala ba? Minapala. Lalo lumaki ang tama. Pati Malacanang pugad na ng drugs. Hindi nyo pa rin yan tatanggapin. Putang ina, maniwala ako sa inyo. Basta bayad ang tao, ang katotohanan ay hindi tinatanggap. Mas yakapin nito ang kamalian kasi doon siya bayad. Kaya nga sabi ko nga, dadalaw lang ako. Dalaw lang ang purpose ko. Para makita, okay pa ba kayo dyan? Okay pa ba kayo? Malapit na. November na ngayon. Sa isang tulog natin, December na. Pakapala na to ng muka. Kasi pag abot ng Mayo, ayaw nyo mat sa gusto, lalapit na naman ang mga unyango, ang mga animal, para sabihin na iboto sila. Ito po ang pagbabago sa nakaraan at saka yung darating. Kahit ano pa sabihin nyo dyan, wala akong pakialam kasi putang ina, sino ba kayo? Diba? Ito lang ang sa amin. Kung sa pagbabago, wala pong tao, wala pong mamamayan ang hindi po naghangad ng pagbabago. Pero tignan ninyo ang punto. Sino ang nakagawa ng tunay na pagbabago? Para doon po tayo. Sino ang nakinabang ng sinasabing pagbabago? Number lang naman ang binago eh. Ang taas ng budget ng Pilipinas, 25 nga, 25 ton. Ninakaw. Nasaan? Meron bang resibo? Hanggang ngayon bayan, hindi ma-explain kung saan nila dinala at ginastos ang 25 tonelada na pag-aaring ginto ng ating republika. Putang ina. Tapos kung makakomment kayo, ganito, sige ganito. I-explain nyo pa. Putang, ang tigas na mukha mo, Brad. Ako pa mag-i-explain. And who you are? Sino ka? Nagserbisyo ka ba sa bayan mo na tinatarantado ng mga gunggong na magnanakaw ngayon sa administrasyon? May ginawa ka ba?
animal ito, sabihin mong, explain mo muna si God damn, sa nabagan. Putang ina. Hindi ba tanga ang putang ina to? Bayan ako, dumalaw lang ako sa inyo para sabihin ko sa inyo na konkreto, materyales. At kahit ano pa ang sabihin ninyo, hindi na ito mababago. Kasi hindi po kami makikinig sa katarantaduhang comment ninyo. Meron po kaming utak na ay sulod ang aming bagul. Alam po namin ang nangyayari. Hindi porket po kami nung nakasagsagan ni Kibuloy ay nakikiusap sa sandatahang lakas na mamagitan. Ha? Sa aming mga kasama, mamagitan. Dahil kailangan na at sadyang kailangan. Tapos pagkatapos ayan na si Kibuloy, yung may-ari ng inyong kaluluwa, tumatakbo pa, Senador. Hindi mo ba naiisip, gunggong ka, hindi mo ba naiisip, sapat ka lang mag-comment? Utang na, kung bayaran kayo, magbago naman kayo ng estilo, wag naman kayong makisawsaw sa negatibo. Makisawsaw kayo sa positibo, saka kayo mag-strike. Alina ang ikaw na nag-comment diyan. Anong ipakikita mo na positibo sa ginawa ng programa ng iyong Pangulo, ng iyong bangag na Pangulo? O kinanamitin? Ada barok, ada? Awanay! Kami, diyan lang naman ang papel nyo eh. Di namin kayo madampot, di namin kayo makurot. Nagsasalita lang kayo ng ganyan kasi hanapin namin, puro mga bogus ang inyong account. Ako hanapin nyo yung account ko. Naka-smile pa si Kuya Ed. Kidding! Hindi bogus. Hello din po sa mga kapanalig. Wag ko kayong mag-alala na wala po si Kuya Ed, pero ginawa po ni Kuya Ed ang serbisyong tama para malaman, wasto ba, balanse ba, tama ba, bayan ang ating mga angkop sa darating na sitwasyon. Darating ba? Ito po ang sabihin namin sa inyo, darating po ang sitwasyon dahil kasama po kayo sa taong bayan. Ipo-forecast po namin yung mga tunay na dapat nating ihalal. Kahit ano po ho silang partido. Dahil to, nakagawa po sila ng totoo. Mayroon po kasing partido o may mga kandidato na nasa partido na mainit pero totoo. Tulad ni Kerubin na national parties yan. Pero anong ginawa? Medal of Valor. Si Kadante, Marcoleta. Magkakaiba, pero nakikita po natin. Kaya po kami, ang hangad po namin, mga kuya, ate, ay i-guide kayo. Bigyan namin kayo ng mga pangalan na talaga naman po na base sa report sa Congress, base sa report sa Senate, talaga naman pong nagserbisyo at may kapakinabangan ang taong bayan. Hindi nga lang po partido. So kung partido kayo nandito, NP, partido kayo ng PDP, partido kayo ng LP, nasa sa inyo na po yan. Ang sa atin lamang po ay ang taong tunay na mapapakinabangan at magsiservisyo sa atin. Hindi po yung tayo ay nanakawan. Pagkatapos natin, pagkatiwalaan. Hindi po ako nanghihinayang bayan. Alam ko po magbubunga po ang sakripisyo kong to. Kasi ilan po kami sa likod nito. Nandami po namin. Tingnan nyo, partido, kumbaga sa kapatiran, samahan, at fraternal, at organisasyon. Sipin nyo, 4. Kung sa isang
kapatiran lang, merong 1,000,000. Meron kayang 3.7, ilan ang guardian? Kami po ay hindi po magkakahiwalay pag-abot po sa punto. Dahil po maraming guardian po ang sumumpa sa watawat ng inang bayan, naglingkod. Ipinirma ang kanilang mga dugo sa watawat na ito upang tuparin ang aming tungkulin na hindi po kami binabayaran. Pero kung ganyan ang comment mo, fuck you. Nagpapatunay ka lang na isa ka sa patay na kuko ni Coco Martin. Wala ka ba ni isang punto? Hindi ka po pwedeng pakinabangan. Isa kang inutil na mamamayan. Ako diretsuhin ko na. Pero in fairness sa mga labis na umaasa at nagtitiwala po at gumagawa ng kanilang partisipasyon, bayan, ito totoo. Kami po nagsasalita po kami ng totoo. Kita nyo naman ilang araw akong nawala. Sinikap po namin na ipunin, konsultahin ang kapatiran, ang samahan, ang organisasyon at ang fraternal. Dahil yan po ay ang 4 na sulok ng taong bayan. Yan po ang totoo, yung 4 na sulok ng taong bayan. Kaya po kami sa puntong to ay ginagawa po namin ang aming makakaya at ang amin pong tungkulin sa inyo. Ang sa amin lamang po ay manalig kayo. Kita nyo po, kakaiba po kami sa lahat ng programa ng mga vlogger. Kakaiba po kami. Kung nakasabay ko kayo sa mga unang araw ng akin pong pagbablog, pagla-live dito sa TikTok, makikita nyo na po nakakaiba. Iba po yung aming siste. Sinasamahan po namin ito ng damdaming makabayan dahil kailangan po tayo ng ating bayan. Dahil isa po kayo sa bayan at sa taong bayan. Huwag po tayong magpapadala ng dahil sa 2,500, 3,500, 5,000, sapat na. Nabili ka na po niyan. Lumapit ka doon sa susunod. Pag sila nananalo, hindi ka po papansinin kasi po bayad ka na. Tapos ikaw lang ang nakinabang. Daluhapi ang taong bayan. Bayan, ganito ang sitwasyon namin. Kami po ay patuloy na gagawin po namin yung mga guidelines at ang sinasabi namin pagkandak po ng appropriate detailing dito sa mga kandidato natin para po maisubo po sa inyo. Nasa sa inyo lamang po kung iboboto ninyo o hindi. Kasi po, ang gusto naming mangyari ay maging open mind po tayo. Salamat po, Mama Oxby, Ronald Ox. Thank you po sa flower. Maging open mind po tayo. Katulad po sinabi namin, si Kerubin. Nagnakaw na ba si Kerubin? Pasensya na ka na kuya. Binibigyan ko lang ng sample itong taong bayan. May ginawa na po ba yan ng kabulastugan o pagnanakaw? Wala pa po. Diba? Pero pwede po siyang isama sa ating pong pwedeng iboto. Ang Kadante Marcoleta, tignan nyo naman po ang ginagawa. Siya po ba ay nagnakaw na? Siya nga po yung kalaban ng mga magnanakaw. Iyan po yung aming gustong ipabatid po sa inyo na antabayanan nyo po yung aming forecast. At kapupulutan po natin ng malaking pag-asa ang isusubo po namin sa inyo. Kaya kami po ay gumagalaw up and down. Hindi yung, kahit siguro bayaran ka ng 100,000 ni Abalos, boboto mo si Abalos eh. Tanga. Di ba? Sila Kimbo, sila Ko, di ba? Sila uli, yung grupo ng Tuwadcom. Thank you po, Ma'am Min. Thank you po sa inyong gift. Kung silang iboboto nyo,
May kapakinabangan sa'yo? Wala. Kaya po natatapos na po ang mga buhay ng artista na nakikisawsaw, nagmimistulang parasito o parasite. Tapos na po ang kanilang mga panahon. Kaya ang ilalagay po natin diyan ay yung nakakaalam ng pang-implementor ng batas. Paggawa sa batas at pagsubil sa maling batas. Yan po ang dapat nating ilagay. Hindi po yung pag-aartista. Wala na po. At may mga trolls nakapasok. Okay lang yan, ate, kuya. Hayaan nyo yung trolls. Wala naman din po magagawa yan eh. Wala na pong maniniwala sa kung ano po ang i-comment nila. Dahil po, ang partisa ng kondisyon po natin dito ay ang makatotohanan at may kapakinabangan. Ikaw po, maniniwala ka ba sa comment niya? Alam mo naman ang comment niya, walang laman. So, ibig sabihin, wala rin siyang laman. Ibig sabihin, kung ang comment ay ogag din yung nag-comment. Ganun lang po. Gaya po ng aking sinabi sa una pa. Gusto ko po kayong makita kung kayo'y nandiyan pa eh. Yung mga tunay na partido, yung mga tunay po na kapanalig natin sa pagbabago. Bayan, kahit ako maraming threat, nandito pa rin si Kuya eh. At marami pong salamat. Ginagawa po namin, ate, kuya, na ilagay namin. Dito po sa akin pala tuntunan ang Kuya Ed TV. Ang mga tao o ang mga kandidato na mapapakinabangan po natin at hindi po tayo ang pakikinabangan. Kahit ano po yung mga trolls na yan, kahit pa masakit sa kalooban natin, ano lang yan eh. Masamang laway. Pagbigyan nyo lang ako kasi ito na yung uli nila mga panahon. Sa susunod, dampot isa. Tinan nyo saan kayo mananalig bayan na tapos na, nagsumiti na si BP Sara ng report at pinanaligan at kinumpirma ng COA na nga walang nangyari na pag-abuso sa pananalapi sa panunungkulan ni BP Sara. Pero ang mga bugok at ang mga gunggong may pakwad kum pa. Aba, di tanggalin nyo na lang pala yung ano na yan, yung audit na yan. Hindi nyo rin pala sinesertified at pinaniniwalaan na ang mga report na yan ay walang negatibong grievances o hindi sila nababayaran. Bakit? Bakit kailangan? Bakit kailangan pang paulit-ulit na puta? Eto si Akop, naturingang pulis. Naging general ata ito ng pulis si Akop. Akop din ang isip. Kakapos. Sabayang panidila. Pareho silang Jim Paredes. Labas dila. Tikol pamor. Ay, nako. Mga nakakahiya kayo. Kung kailan kayo mga tumanda, saka kayo naging gago at naging inutil. Nakakasaklap lang na at pagkatapos pinagsalitaan niyo si Digong. Sabi ko na, alam niyo ba? Hindi niya, mabagal lang mata niyo eh. Total, hindi naman kami nahagip ng camera ang time na yon. Alam niyo ba? Pinagtatabo yan na eh, sa magandang kaparaanan ni Pimentel eh. With your concern, Mr. President. Ano sabi ni Digong? Walang alisan to. Tapusin natin ang dapat tapusin. Ganyan ba ang taong mamamatay tao? Ganyan ba yung taong inaakusahan ninyo? Kung yan ay ginawa ni BBM, papalakpak po ako.
Kung si BBM dumating, nagpa-exam, ano ng kanyang dugo para sa drug test sa Kongreso, wala eh. Wala. Anong gagawin natin? Yan ba yung talino na galing sa Harvard? Nako. Baka mag-react na naman ang putang ng mga BBM na tulonggis eh. Mahirap na. No. Dito po sa amin, sa Kuya Ed TV, ako bilag po, Kuya Ed TV is my responsibility now during the first day kasi committed po ako dyan sa punto namin and I am responsible for this. Kaya nga, meron nga ako mga threat. Pero threat lang yan. Hindi pag nandyan, nakuha nyo ako, swerte mo. Pero kung nandyan, nakuha kita, malas mo. Kung walang di ba? Katulad nga ng ginawa, obviously ginagawa ni Hontiveros, nakalang kakag, kailang kirida eh. Ay, nagpakalinis pa naman ng ilang taon, yung pala kirida lang. Mahirap, di ba? Kaya mahirap ang katotohanan, but the truth will set you free. Hindi ko po yung ginaya kay Kibuloy mahirap naman po sabihin ninyo na ginaya ko si Kibuloy, no? But to think it clearly, alam mo naman, it is a word be classified as word on. Anyone can use it. That kinds of terms of speculations and reason. So, sa punto po na yan, bayan, at ayun na nga, no? Dapat po talaga na maalis na ang Chinese community sa Pilipinas. Kung gusto ninyong matigil ang West Philippine Sea, alisin po natin ang Chinese community. Bakit? Sila po ang tahasang nagre-report sa kanila na kung sino-sino at alin-alin at saan-saan paano pasukin ang Pilipinas. Huwag naman po tayong magbulag-bulagan. Mabubuhay po ang Pilipinas nang wala pong Chinese. Paano po kuya? Paano po ang daming Bombay dito? Di palayasin din natin ang mga Bombay. Doon sila magkalat. Putang na nakita nyo ng mga nakaraang taon nagprosesyon mismo sa Adriatico. Nakakita ka ng mga Diyos ang mababaho mga antot. At yun nga po, sana po magkaisa po tayo, limitahan lamang po natin sila. Wala na po rito yung residency. Tulad yan ngayon, ang Pangulo na ng Amerika, hindi na po si Biden. Hindi rin nanalo yung tuta ng CIA na si Hillary. Diba? Si Trump na po ang Pangulo. Kaya nga po, sa totoo lang, thank you. Sa totoo lang, mahirap, thank you po. Mahirap pong kalabanin ngayon. Mahirap kalabanin yung hindi pa nananalo. Dahil para po manalo sila, kailangan alisin ang isa. At mangyayari po yan. Thank you po sa inyong mga gift. Sa inyong mga nakakasabik po ba? Sana nga, eleksyon na ngayon Sabi ni Kuya Digong, utang na wala tayong alisan. Abutin man tayo ng buntag. Umaga. Walang alisan. Isipin nyo, yung sinasabi ninyong ICC, putang ina, malibog pa pala yung ICC. May kaso pa. Alakabutan na naman buhay. Kahit anong iparada nyo, parang okay na po sigurong i-declare namin na magdigong na rin kami. Pero bayan po talaga kami.
Kami po ang suportang sandata ng taong bayan. Kaya hindi po kami makapartido kay BBM, hindi po kami makapartido kay Duterte. Pero ang gusto lamang po namin ay makatulong po sa inyo sa punto na ihahatid po namin sa inyo yung mga tamang kandidato na tunay naman pong nagsiservisyo. Depende na lang sa kung ano ang kanyang political alliance o political party. Doon lang po tayo sa taong kaya pong magserbisyo. Hindi po yung kayang nakawan po tayo. Tama na po yung mga buhaya nga. Ay ano po, 2 months before election, may standing notice na po mga yan. They will never leave our country. Kaya kung gusto nyo umalis sa Pilipinas, abay dalian ninyo. Anong sabi ni Tatay Digong? Sir, kung pagbibigyan ako muli, ay gagawin ko yan muli, doble. Warning. Warning. Yung doble na yan, kasama pati pato at panabla. Kolokoy kayo na. Ayan na nga po ayan po yung pinakamabigat. Pero nandun po kami. Nandun kami sa hearing. Kaya diba, sabi ni Hontiveros, I will remind and warning the audience to give in a cloth. Ay, nako. Mahirap lang po. Okay lang po. Tayo naman po tao lang. Ganyan talaga sabi pa na isa, the expendable hunghang. Kanta yan hunghang. Diba? Para yan sa kanila diba? Sabi ng depende lang yan sa pakinabang. Diba? Ngayon, magsabi ka ng totoo, hunghang ka pa. Gunggong. Ay, napasalamat kayo. Inopen ko yung comment. Kasi hindi ako nag-o-open ng comment kasi alam kong masasagasaan puro mga gunggong na negatibo. Ayaw ng tunay na pagbabago. Ang gusto lang nila, kawat dito, kawat doon. Ang mga tanga, hindi nila alam, sila ang ninanakawan. Diba? Sila ang ninanakawan. But in that particulars will be the devils remain win to those goddamn heart. Tama ka kuya, tama ka. Bangag lang ang may galit sa tama, host idol. Thank you boss, thank you. Salamat at meron pa rin iilan na positibo. Sabi nga nila, trolls Nakakahiya. Kung hindi kayo trolls, hindi kayo sasabihan ng ating mga kasama at kapanalig dito na ano yan? Trolls siyang mga hunghang, sir. Trolls yan si hunghang. Kita nyo, ang taong bayan din mismo ang nagko-comment against sa inyo. Hindi ba kayo nahihiya niyan? Na mismong ang taong bayan. Ako, hindi ako sumasagot sa mga comment, bumabasa lang ako. Pero ang taong bayan din mismo, ang kapanalig ni Kuya Ed, sa tama at pagbabagong hangarin, sinasagot kayo. Kaya marami pong salamat sa mga kapanalig po natin. Thank you po sa mga nag-join. Hindi ko po kayo mabati, hindi ko po kayo ma-shout out. Napakabilis ng program natin, natin, pero nagpapasalamat po ako. Hoy, hunghang, kung matapang ka talaga, ilagay mo yung tunay mong pangalan. Eduardo po. Kaya ako po ginawa yan, kuya, kasi bilong po kami sa Eagle. So, yun po ang tamang address namin, Kuya Ed.
Pero kung gusto mo po yung tunay na pangalan, sige po, Eduardo. Eduardo Aurillo. Abangan ko ha, antayin ko ha, pag nakita mo ha. Antayin ko ha. Tapos, banat ka sa profile ko para makita mo. Na di sapat ipinapatayo ng bahayan aso. Kikinabang din siguro. Inoldo, for the good times, yan po yung inyong particular na assessment sa programa po na ito. Dahil po kami, patuloy po kami sa positibo namin pong hangarin na ika nga ay magkaroon po tayo ng pagbabago o reforma. Opo. At dangan nga lang, nandyan na po tayo sa punto na sadya pong hati ang pananalig ng taong bayan. Okay lang po yan. Sabi nga ni Maria Auda, basta ako, Soli Duterte. Saludo po ako, ma'am, kung yan po ang inyong palagay. Okay lang po. Tuloy niyo po yan. At kung po pwede, ipalaganap natin kung ano ang maganda. At yun nga po ang punto. So, doon sa troll, okay lang Brad, kahit ano pa sabihin mo, wala namang kakwenta-kwentang patulan yung mga estilo mo. Diba? Di naman ako kikita. Kung sino ang nasa tama at sumumbayan ang makikinabang, doon tayo. Yes. Yan ang gusto ko. Kung sino yung nasa tama at buong sambayanan ang makikinabang, doon po tayo. Tama po. Yan po yung ibig po naming sabihin. Kaya po kami, ina-endorso po namin na tama po, kawawa ang mga Pilipino, lalo na ang mga sumusunod na henerasyon. Yes sir, sino ba to? Kuya Sidilin? Thank you po sir, thank you po ma'am. Tama po yan. At yun nga din po yung sa amin. Pero hindi po natin maalis hindi po natin maalis na may mga kasama tayo sa punto na ganyan po talaga Oo. At wala po tayong magawa o mahimo dahil nga po nagpa-public service din po tayo sa ikabubuti po ng nakararami. Kaya po ang pangako po namin ay mag-discuss kami at supposed to be meron na po kaming tawag nito, may forecast na po kami sa mga dapat na mga kandidato. Stress na stress yung tuberos kay tatay. Hindi lang stress na stress. Kundi siya nakainom ng gamot na pang high blood, nanigas ang leeg niya doon. Isukat ba naman sabi, ilain kita sa impyerno? Iisipin mo yun. Mahirap po yun. That is not a joke. Opo. At ganun din po. At sa totoo lang, thank you po sa heart ninyo. Thank you po. Sa totoo lang ay nagpapasalamat po. Sabi ko nga po sa mga kasama natin, hindi na po maiwas. Hindi na po mapasinungalingan. Kahit saan corner ka po ng social media, sila po ang binabanatan. Ay yung mga partido nila na mga stream media, kahit hindi po mag-ulat sa taong bayan, ang social media, ang mga vlogger, sila ang nag-uulat, sila ang naglalagay ng totoo. Ang mabigat lamang, sinasabihan na nga po sila ng totoo. Itong mga kababayan naman natin, hindi po naniniwala. Go para sa bayan. Sige Kuya Ed, Kuya siguro to, Eagle din siguro. Sige Kuya, salamat Kuya para sa bayan. Salamat sa pagtitiwala Kuya at umasa ka Kuya. Panahon ngayon ni BBM, minamahal mga panahon ni BBM, minamahal ang mga adik. Anong malay mo, di ba? Ito po Kaya po sa totoo lang,
Gustong-gusto na po namin mag-December para mag-New Year na, tapos mag-January, tenen-teteng, ayan na. Hop, February na. Hop, March. So, tangin na. Hop, April. Wala na. Mag-alisan na po yan sila, pero hindi po eh. Meron pong inanimous talaga na hindi po sila makakaalis. GMA7 daw ang bagong ABS-CBN. Kuya, BBM for life. Ito si BBM for life. Hindi ko maintindihan ito. Dapat BBM ka, kuya. Sige. Sometimes, alam niya, political, political control and motivation. Sometimes, di ba, DDS ka, pero hindi ka DDS. Sometimes, BBM ka, pero hindi ka BBM. Hindi ha. Scoop by scoop lang yan eh. Nabudol kasi ako, idol. Nabudol. Kuya hindi lang BBM, hindi lang ikaw nabudol. Kami rin. Sa totoo lang kuya, kung alam mo lang kuya, si Kuya Ed, ang grupo namin, wala naman eh, aasarin ka lang ng mga troll. Hindi naman nila alam kung paano nangyari. Pero hindi naman kami kuya naghangad na bayaran. Hindi kami naghahangad na bigyan ng pakonsuelo. Ang gusto lang namin, maging totoo. Yung totoo sa pagsiservisyo. Ipagak na agad eh, 5,500 eh. Ano yun? Na-overwhelm? Alam mo kuya, ate, hindi na lang kami pumapatol ba? Hindi na lang kami kay utangin lang yung buhay na. Isa naman to kasi bobo mga DDS, puro scammer. Sige, kung yan ang kuya, kung yan ang ano mo, sige lang. Yan ang comment mo eh. Hindi ba? Yan ang na-comment mo eh. Kita mo to si BBM, nagsabi ng totoo na nabudol. Hindi lang siya, kami. Di ba? Ika nga, ang sa atin lang, ang kasalanan ni Juan, wag naman sana ipukol kay Pedro. Maging matured na tayo. At ang sakit ng kalingkingan ay dama po yan ng buong katawan. Dahil sa naghangad kami na mabago ang administrasyon noon dahil nakalagay sa hindi maganda ang sitwasyon. So hindi naman namin akalain na hindi tutupad ito sa salita at nabudol po tayo pare-pareho. At saksi ni Dimon. Hindi ko alam kung sino yung saksi ni Demonyo. So ganun lang po, patuloy pa kaming umaasa bayan na sa ganitong punto dumalaw po ako para magparamdam sa inyo na si Kuya Ed ay nandito pa, hindi pa nadadali. hindi pa nasusumpit. Nandito pa po. At PBBM ninyo di alam magpresidente. Sabi ni Fortune President namin, our strong leadership. Kayo na lang po magbanatan dyan dahil ako po, isa lang po kami. At yun po, ang gusto po namin, siguro sa mga darating po na araw, mag-ano na po tayo. Ang decision ko po ay agahan. Siguro mga 10, ganyan. Ibabalik ko po yung 10, tapos 10 to 11:30. Hanggat mas maaga po para at least may commitment tayo sa hapon. Ako may commitment po kasi ako sa hapon bilang representante po ng division ng Department of Higher Education sa Bukidnon. So bilang Vice President ng Division Federated PTA at Municipal Federated Chairperson, tapos District Federated President at SPTA po ng aming paaralan. Ako po ay 4 na posisyon. At yun nga, at siguro mas maganda maaga-aga
Kasi para maaga-aga po tayo magkita. At pagpasensya nyo na po, kuya, pagpasensya nyo na po kung minsan ino-off ko yung comment section. Kasi wala akong makitang magandang rason sa kabila eh. Wala po akong makita. Maaasar ka lamang ho. Kasi parang nagko-comment po sila na hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Pero tulad do ngayon, inopen ko kasi gusto ko pong makita yung sincerity po natin. At umihingi po ko nung paumanin, nitong mga ilang araw po na wala ako, ginawa po namin yung dapat namin gawin. Exciting. Para po sa ating mga kandidato. Wag ko sabihin natin na partido ni Duterte, panalo na. Wag, mali po kayo. Wag niyo po sabihin partido ni BBM, panalo na. Partido ni Leni, panalo na. Partido ng mga bugok, panalo na. Ay wag ko. Mamamali po tayo. Lalo po tayong mawawalang hiya. Hayaan niyo pong gamitin namin yung aming communications, relations, para pong malaman ninyo, itong mga tao na ito ba ay nagserbisyo? Ang mga tao na ito ba ay nagkaroon ng programa? Saan tayo magtatanong niya? Sa barangay? Ano po ba yan? Representative? Di dapat doon tayo sa Congress. Sino ba yan? Congressman ba yan? Doon tayo sa Congress, sa mga tropa natin sa Congress. Ito ba si ganito? Si Wawawi? Wawahu? Meron ba itong project? Meron ba itong maganda ba ang serbisyo nito? Katulad nitong isa. Itong si ganito. Si Habang Baba Blues. Yan tumatakbong senador. Formerly senador. Yan ba'y dapat sa Senate? Yan ba'y dapat sa ganito? Kami po ang bahala doong mga siwa sa mga gathered information na kailangan nyo. At ibibigay po namin ito dito. And then, choose it wisely. Opo. Hindi po namin ito'y boto nyo. No. Binibigyan po namin kayo ng karakter na makita ninyo na kung ang bibiliin ba natin si Darna, ano bang ginawa ni Darna? Ano bang tatakbo ni Darna? Congress ba? Senate ba? Saan tayo dapat mangutana? O saan tayo dapat magtanong? Kasi dapat bago natin ano sa Senate, alam natin yung mga background activity nitong si Darna. Ganun po ang ibig namin gusto ninyong malaman ninyo. Ayan ba si Risa Hontiveros pagtatakbong muli sa Senado? Maganda ba ang serbisyo niyan? Kayo pong sumagot. Magandang ba ang serbisyo ni Hontiveros? Doon sa Pampanga ata tatakbo muli si Your Honor. Maganda ba serbisyo niya? Nanlinglang lang siya at namahagi para makapasok ang mga sindikato ng China. Your Honor. So, ganun lang po dapat ang fundamental basis na dapat natin i-characterize. At kung may mga positibong tanong po kayo dyan, pwede po ninyong ipadala sa amin summonly. Tapos, bibigyan po namin kayo ng mga ilang karakter na po pwede. Sige na to po ba? Sino pa ba ang po pwede pagpalagay natin sample? Si Willie Ong. Si Willie Ong ba, dapat ba natin iboto? Ang tanong, sino si Willie Ong? Ano ang karakter ni Willie Ong? Ano ang kanyang buhay ni Willie Ong? Ano ang pinagkabuhayan ni Willie Ong? Bakit ng punto na dumating ang time kailangan ko ang inyong dasal? Nung nakalbo na siya dahil siya pala ay may sakit. Samantalang libo-libong klase ng mga gamot na pampalibog, pampautog at kung ano-ano pa ang kanyang ibinebenta o nire-rekomenda as per na siya ay dalubasa. Bakit hindi niya nagamot ang sarili niya? So something wrong. At ngayon, pilit pa nilang itinatakbo, mamamatay na nga yung tao. Anak ng puta, pag-abot sa pera tong asawa nito. Kakapalan ng muka, sinusugo si Willie Ong. Takbo, dagan. Ganun ba ang karakter? Ganun ba
ang tamang pagpostura at pagpili sa mga kandidato, bayan? Yung sarili nga, hindi na pagserbisyuhan. Yung sarili nga, pagkatapos kumita ng kumita sa mga endorsement, nangangailangan ng panalangin natin. We are asking for the prayer. Sandali lamang po. We are asking for the prayers of humanity and the people. Ganun ba yun? Ang taong bayan, ang mananalangin sa iyong kaligtasan, di ba nakalagay sa banal na kasulatan, lahat tayo ay huhukuman base sa kung ano ang ating mga ginawa? Bakit kami mananalangin para sa iyo? Di manalangin na lang kami na iligtas namin yung sarili namin kasi hindi mo kami kayang iligtas prior dyan sa sinasabi mo, Mr. Ong. Marami po. Tulad niyan. Sino ang susunod? Si Piling Salvador. Si Piling Salvador ba karapat-dapat na iboboto natin, bayan? Ito ba ay makatutulong at makakagawa ng programa sa kapasidad at kapakanan ng taong bayan? Ano sabi niya? Ang aking buhay ay iaalay ko kay Duterte lang. Patay. Paano na ngayon ang taong bayan? Tapos mag-aas ka ng senador. Yung pala ang serbisyo mo kay Duterte lang. Di, paano na yan? Kailan mamamatay si Duterte para magserbisyo ka sa taong bayan na kami ang magboboto sa iyo? Hindi si Duterte at hindi ganun kagago si Duterte para mapaniwala mo Piling Salvador. Kung si Revilla nga wala namang, si Padilla wala namang ginawa si Boy Bigote nagpatubo ng bigote sa Senate. At doon niya pa ginawang, Paddy's Point. Kasi kain ng kain. Iyan ba yung mga klase? Kaya nga, ito po yung mga punto na dapat na po nating alisin. Kaya kailangan po namin ang tulong ninyo para mabago po ang lahat. Maging kaisa po kayo, maging kasama po kayo, na baguhin po natin kasi hindi lang po kami ang may karapatan, kundi kayo din po ay may karapatan sa ating bansa. Instrumento po kami para magkaroon po kayo ng particular idea na ito ang mga tao nito ay magseserbisyo talaga ng totoo at hindi po tayo pagnanakawan. Tanong! Si Padilla, may pork barrel? Wala. Tanong uli, nasaan ang project niya? At ang pork barrel? Nasa Bigote. Tapos nasa kantina ng Senate kay order ng order. Ay, tama na po, bayan. Kami po ay nakikiusap, bayan, na sana po ay maintindihan ninyo na hindi na po ngayon panahon ng mga artista or pinikulang senador. Kasi po hindi po kailangan ng taong bayan ang pinikula. Ang kailangan po ng taong bayan ay ang serbisyo. Next, nasaan na ang pera na pinagbawian sa PhilHealth? Mr. Handsome boy. Diba? Rectum. Ginagawa mo kaming tanga, Mr. Recto. Kung tanga si Vilma Santos sa'yo, kami hindi. Kaya mo ba ngayon? Ilang pasyente ngayon ang nasa ospital, ang nasa bingid ng kamatayan at na ICU? Kaya mo bang bayaran ang bills ng mga to? At wala kayong hiya. Wala kayong hiya. Bakit?
sa kapakanan na yan ng mga taong may karamdaman, mga taong nakakatanda, mga taong ang kailangan ay ang pagdamay at pagtulong ng mga namumuno sa ating bansa. Pero anong ginawa ninyo? Nagtulong-tulong kayo ni Tambaluslos at ni Bangag para ma-pull out yung pera. Ngayon, asan na? Saan ninyo dinala? Pati na rin yung pinagbenta ng 25 ton ng gold. Nasaan na, Marcos? Tapos mapapaniwala nyo kami na kami ngayon boboto pa uli sa inyo? Sabi nga ng isang nag-ano sa amin, Kuya, katulad ka rin ni Kuya Digong, mura ka ng mura. Masama ba magmura? Alin ang masama? Ang magmura o magnakaw? Expression yan ng tao. Kumbaga sa English, God damn, fuck you, asshole. O masama ba sa kanila yon? Ang masama ay ang balintinitan at tahimik, pero mapanganib. Ninanakaw na pala ang pera ng taong bayan, ang salapi, ang bulawan o ang ginto na pag-aari ng bansa, pero hindi nagmumura. Putang ina! Ganyan bang klase ng tao ang gusto ninyo? Ang hindi nagmumura, pero nagnanakaw. Di doon na lang tayo sa nagmumura, hindi naman nagnanakaw. Total, hindi naman kayo may kasalanan. Kami. Kasi kami nagmura, hindi naman kayo nagmura. Ang tanong, sa magnanakaw, magmura ka man at hindi ka magmura, nanakawan ka na. Ang tinan mo si ate, sayang daw ang inihulog namin sa PhilHealth. Yung mga nagnakaw sa PhilHealth, nagmumura ba yan? Kagagaling yan. Mga plastic yan. Nagsisimba pa yan sa mga sikat na simbahan. At kung mag-donate ng pera yan sa mga sikat na 5,000. 2,000. Hospital, simbahan St. Luke, simbahan sa Xavier, agana. Ayos, nakakahiya. Ang ina. Di ba alin ang magmura, ate, kuya, basta hindi nagnanakaw, kaysa yung hindi nagmumura, dalawa tayo, nanakawan na. At wala pa silang report. Sabi ni ate, galit ni ate Noto Marcos. Wala na po. Sarado na po ang memorisasyon ng taong bayan. Kahit to si Amy Marcos. Ako na magsabi kay Ate Amy. Thank you po. Kahit Ate Amy, ako na magsabi sa iyo, si Kuya Ed. Don't forget me. Huwag mo sabihin, nakalimutan mo na si Kuya Ed. Pero okay lang. Wala namang problema, madam. Wala namang problema. Hindi naman importante yung mga panahon na yon kasi baka busy ka din. Okay, sige. Pero masarap yung kape. Sige, okay na po yun. Wala na pong problema yun. And then, kami na po magsabi, sa kapitan na lang po kayo ng barangay ninyo, sa Bigan, sa Batak, sa Ilocos, sa Lawag, doon na lamang po kayo. Hindi na po kayo mananalo. We are concerning. Kahit ito si Tambaluslos, yung pamilya ni Tambaluslos, Romualdez. Kahit sabihin pa natin may pandiinan kayo sa Samar at Leyte, Mr. Romualdez. Pero hindi mo kayang matulog sa barangay na walang ilaw. Sa lugar kung saan nagmamadali ang tao hanggat may araw. Kay paglubog ng araw, bawal ng puntahan. Asan dapita na? Adong, din ka magkanto dong. Magkanto kang bulrok, kuha kang daw rap-rap. Rik-rikin. Tapos mo ribred. Nyatik mo. Duna ka. Birat ka matimi. Iroy nyatik. Katambalos-los bay. Kami,
Nakamanman lang kami kasi hindi pa panahon. Pero this coming election will be our time. Kaya yung tuwadkom, yung mga magnanakaw, tandaan ninyo, pag alis ninyo sa serbisyo, wala na po kayong privilege at wala na po kayong ground pa. So, yung kaso ninyo, katakot-takot. Katakot-takot. Ikaw nga, ang putang ina eh. Ang laki ng nakaw mo, mister ko. Pero yung bayan mo, pinabayaan mo. Sino nagpunta doon? Eh, yung gusto nyo ma-impeach, si BP Sara. Sino ang tumulong na nagdalagad ng pagkain after ng flooding? Eh, yung gusto ninyong ma-impeach, si BP Sara. Pero, mahirap magsalita, pero kung nag-ingon lang si BP Sara kanang oras na nakapasok si BP Sara sa sulod ng Kingdom of Jesus Christ, nagkataktakan tayo, nako, tapos sumuba. Pero hindi pa rin, kasi hindi nga hangarin ni BP Sara na by force mamuno siya. Kailangan by elected position. Electoral position. Tama din man po siya. Kasi ang taong bayan, gising na. So, gising na po kayo. Gising na si ate, gising na si kuya, gising na si, OSC, gising na si Amazing, gising na sino, marami. Antayin nyo lang po yung update namin sa inyo. At makakaasa po kayo. So muli po, ang Kuya Ed po ay masaya dahil hindi ko akalain na nandyan po kayo agad. Nakita nyo, dumating yung invitation ni Kuya Ed TV, Kuya Ed TV Vlog, nandyan na yan. Maraming pong salamat sa inyo pong mga gift at sa inyo pong mga heart. Okay po. At sa huling yugto ay gusto ko pong bigkasin sa inyo ang pledge of loyalty. Loyalty. Pero next time opo, bibihira po kasi namin yan binibigas as part na camaraderie o fraternities concept. Pero iiwan ko po sa inyo ang kataganang iniwan ng ating ama ng himagsikan na ang lupang dinilig ng luha at dugo ng siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Uulitin ko po, salamat po sa flower, Kuya Hill. Thank you po. Uulitin ko po. Sabay-sabay po tayo. Ang lupang dinilig ng luha at dugo ang siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Ang Kuya Ed po, maraming salamat po. Thank you po. Thank you po. Nagpahabol pa kayo si QBS. Sir, thank you. Okay, ulit tayo bukas. Pero aagahan ko, base na rin. Titignan lang po natin. Maraming salamat po. God bless po, ate. Thank you po sa lahat. Thank you po. Ang Kuya Ed po nagpapasalamat. Thank you po.